Welcome to Kadiserye sa Santi! And this podcast will talk about mga issues sa jeepneys ngayon. Yes! Ayan, dahil meron nga tayong mga bali-balita na narinig sa TV, sa social media at sa iba pang mga sites, ano-ano nga ba ang inyong mga insights about jeepney phase-out? Para sa akin, insights ko dito ay parang nung nilabas na magkakaroon ng jeepney phase-out ganun, tapos nagkaroon ng mga strike, parang nakita ko nahihirapan dito yung mga drivers, pati na din yung mga commuters kasi, ay syempre, isipin natin, paano kapag dumating na yung araw na naisagawa na nga yung phase-out, tapos madaming jeepney na yung naalis or yung mga natanggal, paano na yung mga drivers, paano na yung mga commuters, di ba? Nasabi niya na siguro, pero ayun, yung sa akin naman, more on parang from the start na pinaplano lang yung jeepney modernization, parang ang bilis, ang daming nangyari na parang hindi nabigyan ng time yung mga drivers na makapag-prepare talaga ng mas kasi nga may maraming inaasikaso, marami ding mga gastusin, ayun ba? Ayun, para sa akin, pinaka-apektado talaga yung mga drivers natin kasi sila yung kumikita para sa kanilang pamilya. At kung maitutuloy yan at biglaan naman yan, syempre, mahihirapan na magkaroon ng kita ang ating mga drivers. So, paano nila mapapakain ng kanilang pamilya? Paano nila mapapangalagaan yung kanilang business nila bilang nagmamaneho sila? Ayun. Tama. So, yun. Marami din kami mga nakausap na drivers and syempre, ikot-ikot din kami kung ano yung nagiging insights nila about ito. And ayun nga, ang pinaka-main na pinapoint out talaga nila is yung, oo nga, mayroong magkakaroon nga ng mga bagong unit ng mga jeep, pero ang hinaing nila is, paano namin makukuha yun? Matutulungan ba kami ng gobyerno? Malilesen ba yung gastusin? Kasi according ba dun sa nakuha natin is 2.8 nasa around 2.3, 2.8 yung yung 2.8 million yung sinasabi nila na unit daw ng isang jeepney. Sinasabi ng mga drivers. Ayun. Tapos, sabi nila, hindi lang sila din yung apektado, kundi yung mga pamilya din at saka yung mga student na gumagamit ng mga commuters talaga. Yung mga commuters talaga. Then, ang pinapoint din nila is, ano na yung mangyayari dun sa lumang model ng jeepney kapag napalitan na ng bago? Maaring matambak na lang sila dun sa gilid. Ganon. Or baka may chop-chop na yung mga parts kasi nga yung ibang parts is hindi na nare-recommend ng government since ang gusto nila is mag-transition dun sa sinasabi ng makina na supported yung ganito, ganyan. Parang laking sayang nun, no? Kapag may isasauntabi na lang yung mga lumang jeepney, gano'n, ilang taon din na lang ginamit yon sa pamamasada. Meron din ba na na parang, meron kaming parang nakuha na answer na yung 30 years na daw siya nagmamaneho. Tapos ngayon lang daw sila nakaranas ng gano'n na biglang papalitan. So yung kanilang jeep is siyempre may pinagsamahan din naman yung jeep, ilang taon na nga naman. Kahit pa paano may mga ginawang modifications sa jeep. Pero ayun nga, hanggang dito na lang yung na-expect nila kasi nga ang target ng government is i-push na yung modernization. Kahit pa sinabi nila noon na magkakaroon na nga yung jeepney phase-out dun, grabe pa rin yung adjustments talaga na kailangang i-take ng mga jeepney drivers, pati na din ng mga commuters kasi isa sa hinaing ng mga commuters naman is kapag naisatupad na tong jeepney phase-out talaga is tataas for sure yung mga pamasahe. Baka nga maging doble kasi, di ba, modernize na yung mga jeepney. Saka mahihirapan din bumiyahe yung ating mga commuters kasi hindi naman lahat possible na magkakaroon ng mga modern jeep. Lalo na sa probinsya. Kasi sabi nga dun sa isa nating nakuha na interview is, mas maigi sana kung sa Metro Manila muna, no? Kung tutuusin, kung matutuloy yan doon, much better kasi maraming mga commuters doon kaysa dito sa probinsya ay kakaunti lamang yung mga commuters natin at yung mga drivers din ay wala pang kakayahan na makakuha ng mga ganung kalaking jeepney na modernisado kumbaga. Tama. Kasi yung resources sa tawag dito,
sa pagkuha or pagbili nung bagong jeepney. Bagong jeepney. Parang grabe, no? Grabe. Talagang malaking pera ang kailangan ilaan para, ayun, makabili ng bagong jeep. Hirap talaga. Kaya yung nararamdaman natin ng mga strike, yung mga nag-a-announce na nag-protesta sila kasi nga ayaw nila naman na maapektuhan yung pamilya nila tsaka yung kabuhayan nila kasi nga ang hirap nga naman makakuha ng ganun, saan ka kukuha. Sabihin natin, in reality, mangungutang ka. Tapos, kapag na-acquire mo na yon, ang mangyayari, palibagong utang na naman para mabayaran mo yung pinagkautangan mo. So, mababaw sa utang. Ang Yes. maganda dyan is mapag-isipan ng government natin yung kung ano ba yung mas suitable at pakinggan nila yung mga commuters syempre kasi hindi naman drivers lang apektado dito pati yung commuters. Ilang taon na nating nagamit yun sa pagka-commute, ganun. Parang sayang. Tapos bibili uli ng bago, worth 2.3 to 2.8. Grabe, ang laking pera din nun. Saka doon nakakilala ang Pilipino, yung mga jeep na yan. Tama, yes. Diba? traditional jeepneys. Tapos kung babaguhin man ng government yung style ng jeep, maalis na yan yung pagiging identity ng isang Pilipino, Yes. kumbaga, di ba? So now, let's talk about our journey sa pag-interview. Yung mga na-encounter natin along the way or yung mga experiences natin. So, recently, nag-conduct kami ng interview sa isang, Sa different mga transport groups na interview namin. yes, sa Barangay Concepcion. And doon ay may mga nakausap kaming mga drivers na talagang nilalabas nila yung saloobin nila regarding dito sa nangyaring jeepney phase out. So, kayo ba? Ano yung mga pinakatumatak sa inyo na sinabi nila? Ayun, para sa akin, nung kami nagpunta doon para mag-conduct ng interview is nalaman namin yung saloobin nila and ilan doon syempre disagree sila sa kagustuhan ng gobyerno para dyan sa jeepney phase out na yan. Ayun. Ako medyo medyo nalungkot ako dun sa part ng meron kasi kami na interview na senior na siya na nagmamasada pa rin siya. Sabi niya sa amin is parang kung wala na talaga, kung talagang may pupusto na yung modernization, palitan na talaga. Kasi sabi niya, wala na kami magagawa kundi itigil yung trabaho namin. Kasi wala na parang may hirapan na talaga sila makakuha ng panibago. Tapos, ang gusto nilang mangyari is yung mga medyo bata-bata pa daw ng mga driver, yun na lang daw yung parang maipaglalaban pa talaga yung kagustuhan nila na ano. Ang meron din naman nagsasabi na maganda naman daw talaga yung modernization program. Pero mukhang hindi pa prepared sa ngayon kasi ang dami pang kailangan unahin, marami pang kailangan asikasuhin. Ang hinailang talaga nila is bigyan sila ng sapat na panahon. Kumbaga for now ay hindi pa ganun ka-convenient for them na bumili ng bagong transportation. Pati sinabi na kahit papautangin ng gobyerno, biruin mo, nasa million din siya. So, grabe, gaano katagal ang guguguli nila para din talaga mabayaran yung inutang nila sa gobyerno. Ayun, pero merong mga hatidin na agree sa ganun, merong ibang napilitan, merong ibang talagang surrender na sila pag nagkataon. So may mga ihanda kami questions dito. Actually, 5 lang to. Hindi niyo pa masyadong alam yung questions kasi ako yung nag-prepare. Pero ito na. So yun. Question number 1. Sa tingin niyo ba, dapat bang i-extend ang deadline ng consolidation para sa mga jeepneys or sapat na ang nangyaring araw ng deadline para mas mapadali ang modernization program? Para sa akin, oo na mas patagalin pa yung consolidation period para mas makaprepare pa talaga tong mga drivers na to sa, kumbaga, bagong unit na ibibigay sa kanila. Sa model. Yes. Sa akin naman, oo din. Dahil, yun nga, may mga panahon pa na kailangan pa nilang gugulin dahil hindi naman lahat ng drivers ay ipa-priority yan dahil mayroon pa silang mga priority pa lalo na sa kanilang family. For me naman, ang pag-isipan is hindi yung pagko-consolidate ng drivers. Ang pag-isipan ay ang consolidation na nangyari. Kung sa tapat ba na yung deadline is hanggang December 31 lang. Ayun lang yun. Yes. Okay, number 2. Okay, prepare na ba kayo sa number 2? Ihinga muna. Sige. Kalang. Okay. Number 2. Bilang commuter, efficient ba ang current model ng jeepneys?
Sa akin, sa totoo lang, may mga jeepney na hindi na ganun ka-efficient. Lalo na dun talaga sa lumang-luma na jeepney ha. Pero, so far naman, overall naman, okay pa rin naman yung mga traditional jeepneys na ginagamit natin sa kasulukuyan. Ayun, sa akin, ganun din naman. Dahil ako bilang isang commuter, nakaka-experience ako ng mga jeep na halos, yung mga sira-sira na yung Pero kung nagagamit pa ng ayos, what if gawin muna na pagandahin pa ng maayos, pero hindi papaltan yung jeep? Kung nagana pa naman at hindi naman delikado gamitin, what if gamitin muna? Yes. For me, efficient pa rin naman yung mga available pang mga jeepneys ngayon. Kagaya na sabi nila. So, pinag-combine ko na. So yun. Number 3. Handa ba kayo kung sakaling may sakatuparan na ang pagpapalit ng jeepneys? Para sa akin, hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready kasi, ayun nga, parang na-mention na kanina, grabe yung adjustments na kailangan talaga nating i-take para sa pagkakaroon na itong bagong jeepney. So, ayun, for me, hindi pa ako ready. Ayun, hindi rin ako ready kasi bukod sa wala akong pera. Ayun, may mga times talaga na yun nga, malaki ang magiging adjustment ko, lalo na sa mga bagong jeepney na yan dahil ayun nga, mahihirapan kang bumiyahe kasi hindi natin alam na hindi naman lahat pabibigyan ng mga ganung mga modernized jeepney. No? Ako 50-50 ako. Ready ako in part na another step na to ng pagiging modernized ng Pilipinas. Pero yung 50% naman is parang, alam mo, may attachment ba? Parang may emotional attachment dun sa mga luma kasi nga, masasayang. Yung kasi mga new model kasi ngayon, parang nakikita ko wala nang, hindi ko alam kung, ayun pa lang ba yung nilalabas, pero mako-customize pa ba yun? Pero kasi, iba pa rin yung siksikan sa loob. Iba yung asim. Pati grabe kasi, ayun, simula bata tayo, nasakay tayo ng jeep, ganun. Tapos parang, all of a sudden, bigla na lang silang mawawala, ganun. Pero, ayun, for me, 50-50 ako. Okay, pang-apat na question. Ito medyo, mabigat-bigat. Mabigat. Tapos, Mabigat. Ano ang mensahe nyo sa government natin about this issue? Ayun, pag-isipan niyo po muna sana. Baka naman may pwede pa tayo dyang maging negotiation ganon regarding sa jeepney phase out. Ayun, pag-isipan niyo muna. Ayun, para sa mga government na nakaisip nito, sana, ayun nga, mapag-aralan nyo muna yung inyo pong ipapatupad na pag-phase out ng mga jeep. Dahil marami po ang maaapektuhan, lalong-lalo na po ang mga drivers po na. Yes. Ayun, parang yung pag-usapan natin kanina bago tayo prepare. Stop, look, and listen. Stop muna kasi ayun, ang dami pang kailangang asikasuhin. Marami pang mga naisasamay. May mga nakukompromiso pa. Yes. Look, tingnan nyo yung kalagayan ng bawat Pilipino kasi hindi lang naman siguro nyo. Alam ko may purpose kung bakit na gusto nyo i-implement to, pero tingnan nyo din muna yung kalagayan namin. And listen, not only sa mga driver, but also sa mga commuter na makakapagpahan. Ayun. Yes. Last question. Ito, simpleng sagot lang. In one word, i-describe ang feeling nyo about sa issue ng mga jeepney ngayon. For me, unfair. Unfair. Okay. Ayun, para sa akin is disappointment. Yung sa akin, sad. Sad ako kasi syempre, hindi naman always kailangan maging happy tayo sa sitwasyon. And that's it. This is Cadyo-Serye sa Santi. This podcast is brought to you by Mascom Society SPC. Follow our social media accounts on Facebook at Mascom Society SPC, on Instagram, SPC Mascom Soc, on TikTok, Mascom Society SPC, and lastly on YouTube, SPC Mascom Society. That's it. Thank you.